Nagsalita na po ang bansang Amerika. Napakaganda po neto na pag-usapan sapagkat ito po ay tungkol sa ating soberanya at maraming salamat po sa bansang Amerika na magagalit na naman po ang mga pro-China DDS dito sapagkat ang bansang Amerika po ay buo ang suporta sa ating kasarinlan. Binababalaan kayo ni Trump. Kasi pinapakalat po ngayon ng mga DDS vlogger na galit po si Trump kay BBM. Dahil si BBM daw po ay sinusuportahan si Biden. Argumentong bata. Bobo ba kayo? Ha? Yung argumento yung pambata, si BBM sinuportahan si Biden, kaya galit si Trump. Ganun lang yon. Isa sa alang-alang mo ang soberanya ng bansa sa alitang bata. Hoy, Paul! Hoy, subscribe nga ako dyan, Maestro Paul TV, para mag 100k na si Utol. Salamat, Utol. Maraming salamat. Yan po ang kasama natin na PBBM Vlogger. Magkikita po tayo bukas. Subscribe nyo, Maestro Paul TV. Ayan, unawain na po natin ito. One thing I would point to here with regards to stability. Sinala nyo to, Marco Rubio. Ito yung pinakita ni Trillanes. Ito po yung pinakita ni Trillanes na BFF niya. Tapos na naman kayo, mga DDS. BFF ni Trillanes to. Nag-iinuman sila ng serbesa sa Amerika. Tapos na naman kayo, mga DDS. Sige, simulan na natin to. Ang dami mong daldal, Nyolo. There's the one thing I would point to here with regards to stability. If the Chinese are in fact serious about stabilizing U.S.-China relations and finding avenues of which we can be cooperative and avoid conflict, then they will not do anything rash or irrational when it Teka comes... lang, Mr. Rubio. Why you're talking so fast? You're so Englishing, And the damatans in the comment section cannot elaborate what is you're saying. Why is like that? Mr. Rubio, please fasten your seatbelt. Teka lang. Susi, huwag kang ganyan. Teka, babagalan ko to. Ako din, hindi ko maintindihan. Ayop ka Ako na naman sasaalang-alang mo There's the one thing I would point to here with regards to stability. If the Chinese are in fact serious... Ito na Putol-putulin natin kasi maghihirap talaga ako sa English pag ito Hayop Kung ang China ay talagang seryoso sa relasyong USA at China, ito na, pagbabanta na to. Kung ang China daw po ay talagang seryoso sa relasyong United States ay China, about stabilizing U.S.-China relations and finding avenues of which we can be cooperative and avoid conflict. Sa paghanap ng solusyon kung saan hindi tayo magkakaroon ng anumang argumento o conflict, sabi niya, then they will not do anything rash or irrational when it comes to Taiwan or the Philippines. Oh, yung lupit Ang lupit! Ang lupit, no? Ano sinabi? Sa narinig ko lang yung Philippines Kaya pag narinig ko yung Philippines, natuwa na ako. Ang galing! Hindi ko nga alam, mamulanin Alam mo naman ako, makabayan ako Pag narinig ko yung Philippines, nasasaya na ako. Hindi, ang sinabi niya pa, kung gusto nyo ng gano'n ang relasyon natin ay maayos, huwag kang gumawa ng anything na magdudulot ng masama sa Taiwan
at sa Pilipinas. Kita mo naman, ganun tayo alagaan ng Amerika. Kasi nga po, kaya ganito po ang Amerika. Tandaan po natin, ang pinaglalaban po nating West Philippine Sea ay hindi po kapakinabangan lamang ng ating bansa. Ito po ay kapakanan ng buong mundo. Ang pagsakop sa kaserinlan natin sa West Philippine Sea ay pagsakop na rin po sa malayang pagbabaybay sa karagatang pangbuong mundo. Akala kasi ng ibang mga pro-China vlogger, mga DDS, pinagtatanggol natin ang West Philippine Sea para sa pakapakinabangan lang ng ating bansa. Oo, given. Totoo yon para sa ating soberanya. Pero ang totoong pakinabang po niyan ay pandaigdigan. Yan po ay international water na importante sa buong mundo. Mother, father! Huwag nang from the top. Okay, tuloy natin. Matter. Dapat iwasan ng China ang anumang hindi makatwirang pagkilo sa Taiwan at Pilipinas. Ito ang binigyang diin ng papasok na administrasyon ni Donald Trump sa Beijing sa pamamagitan ni US Secretary of State nominee na si Marco Rubio. Kita mo? Bago pumasok si Trump, kala ko ba hindi kampi sa atin si Trump? Mga DDS kasi argumento yung pambata, tatanga-tanga kayo eh. Ang argumento nyo kasi pambata. Ha? Porkin sinuportahan, kahit sabihin mong Biden si BBM eh. Hindi yun ganun, tanga. Hindi argumentong bata to. Kampi ka sa kanya eh. Hindi kita love. Hindi kita love kasi maka-Biden ka. Hindi kita susuportahan. Hindi kita love. Bobo! Hindi argumentong pambata to, tanga. Ito ay argumentong profesional, pandaigdigang sigalot na dapat solusyonan at hindi dapat palampasin. Bobo, argumentong pambata. Kampi kayo kay Biden, yan tuloy, galit si Trump. Tanga! Isasaalang-alang mo yung mga ganong argumento sa pagkampi lang sa mga politiko. Tanga. Pandaigdigang problema, soberanya, nasasakupan, karagatan. Isasaalang-alang mo yung argumentong bata. Kampi ka kay Biden, di kita bate. Bobo ka ba dong? Bobo. Natatawa nga ako pag nagbablog yan eh. Kay tanda-tanda na, argumentong bata. Yan kasi, si BBM sinuportahan si Biden eh. Huyo ko ngayon kay Trump. Ang bobo! Ayon kay Senator Rubio, kung talagang seryoso ang China sa pagpapatatag ng relasyon sa Estados Unidos at paghahanap ng mga paraan ng pakikiisa, hindi sila dapat gumawa ng anumang hakbang ng padalos-dalos. Okay, tamo? Malinaw yan ha. Ayon kay Trump sa pamamagitan ni Rubio. Hindi kayo dapat gumawa China ng padalos-dalos. Yung pangwawalang nyanyo sa Pilipinas. Biro mo, special mention tayo. Hindi mo kami dapat binabraso China, pati ang Taiwan. Kung talagang gusto mo makipag-ayos at magandang relasyon sa USA, hindi ka ganyan sa Taiwan at Philippines. Kung hindi ka ganyan, maayos na makikipagdialogo sa'yo si Trump. Yan ang babala ng USA. Di ba? Siyempre, babarat na naman nila. Wala namang kwenta USA ngayon eh. Wala namang kwenta USA ngayon. Bagsak ang ekonomiya. Bobong puti. Ayun ang argumento nila eh. Bagsak naman ang ekonomiya, nasa China na. Kahit anong gawin mo, superpower ang USA. Wala kayong magagawa. USA is USA given. Kahit anong gawin nyo, when it comes to depensa, opensa, walang mananalo sa USA. Tandaan nyo yan.
Ano gusto nyo? Mas magtiwala tayo at suportahan ng walang niyang China? Kesa yung USA walang ginawa kundi anakan lang ang mga rare species nating kababaihan. Aluwad bumalod. Thank you Aluwad bumalod. Di ba? Ano pipiliin mo? Pipiliin ko na yung USA. Di ba? Walang ginawa yan kundi tumulong sa atin. Nagbibigay ng mga bagay para makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa China, anong ginawa? Winalangya tayo. Tinambakan tayo ng droga. Tinambakan tayo ng pogo. Pinautang tayo. Grabe, doble, triple ang tubo. Yung USA, anong ginawa? Inalagaan ng mga kababaihan. Di ba? Kinuha nila yung mga babae sa kabundukan, dinala nila sa US. May bago na naman, nagbago ang buhay na isang Pilipina. Di ba? Napakalaking tulong sa ekonomiya. Di ba? Ikaw, subukan mo kumuha ng Chinese. Anong makikita mo? May buhok sa kilikili. Gusto mo ba yun? Kung kukuha tayo ng Chinese na legit, may buhok sa kilikili yan. Samantalang yung US, kinuha talaga nila na sa mga liblib na puok, walang ilaw, walang kuryente, walang tubig. Kinukuha nila yung mga kababaihan, sinasagip nila. Kaya kita mo naman yung mga ilong ng Pilipino ngayon, ang tatangos na dati, di ba? Ang ilong natin, ano sabi sa kanta? Kung ang ilong mo ay pango. Pango talaga tayo eh. Kita mo naman ngayon, nagle-level na ang ating ilong. Nagiging Y-axis, X-axis na. Di ba? Di ba kayo sa history? Ang tawag diyan, Polo Y Servisyo. Tuturuan kayo sa history Meron na tayong Y-axis at X-axis. Sabihin nyo hindi. Yan ang natulong ng Amerika. Nagpakalat na ng matatangos ang ilong Amerika dito dahil nakatulong ng mga kababaihan eh. Di ba? Nyolo, bakit? Bakit ganun? Ano ba ang ilong? Ano ba ang ilong ng ating mga kababaihan at mga Pilipino noon? Ayon sa ating history uli, ang ilong natin ay kapatagan. Di ba? Kapatagan ng ilong natin at kung sinuswerte ka, mapaglilian ka swerte ka pag pinaglihi ka sa burol. Medyo angat yun. Di ba? Pero kalimitan, kapatagan ng ilong ng mga Pilipino. Kami Chris Rose joke lang yon. Baka magalit yung mga ano natin mga friends. Hi friends! And not friends. Oo nga, overtime na tayo eh. Diretso na natin to. The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions. Kita mo ang ginagawa daw po ng China ngayon ay masyadong nakakaalarma. At napipilitan daw po ang Amerika na gumawa sila ng hakbang para i-counter kayo. Ibig sabihin niyan, protektado kami ng Amerika, boy! Amerika to, boy! Mabuhay ang kababaihan! Mabuhay! Lahat ng mga kababaihan sa kabandukan, ialay sa Amerika! Ialay! Because we have commitments to the Philippines. Narinig nyo pa yun? Meron silang commitment, responsibilidad sa Pilipinas. Ganun po tayo kaimportante at binibigyang importansya ng Amerika. Yung China po,
sa loob ng 6 na taon. Binigyan ba tayo ng importansya? Hindi po. Sino lang ba ang binigyan ng importansya ng China? Sumagot nga kayo dyan, matatanda. Sino lang ba ang nabigyan ng importansya ng hayop na China na yan? Sino lang ba? Sino? Oh, tama! 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 Mga Duterte, lalong-lalo na si Digong. Bakit mo naman nasabi, Nyolo, na ang mga Duterte lamang ang binigyang importansya ng Chino? Halos ipagpatayo at ipangalan ang eskwelahan. Ganon natuwa ang mga Chino kay Digong. Sapagkat lahat ng pagdila sa betlog kay Xi Jinping ginawa. Lahat ng pagpapabor sa pagkawala ng kasarinlan ng Pilipinas ginawa. Lahat ng ilegalidad dinala sa Pilipinas para pakinabangan ng hayop na Chino. Oh, ang Amerika, itinaboy pa niya. Wala namang ginagawa ang Amerika, ginawan niya ng issue, itinaboy niya. Sinasabi niya na tama na ang panggagamit niyo sa Pilipino. Na kung tutuusin naman, hindi naman ganun ng Amerika eh. Given the fact na tumutulong ka, kahit pa paano may pakinabang ang Amerika sa atin. Yun ay mutual relationship. Kumbaga sa jowa mo, bibigyan kita ng flowers pero maghahalikan tayo mamaya. Diba? Ganun yun eh. Bibigyan kita ng chocolate pero maghahalikan din tayo maya-maya lang. Hindi pwedeng magre-regalo ka nang walang pakinabang. Diba? Ang mahirap naman sa China, putik, binigay mo na lahat, dinilaan na yung betlog ni Xi Jinping. Abay grabe, tingnan mo kung ituring tayo ngayon. Ilang taon lang ang nakalipas. 2 taon lang ang nakalipas, binabangga-bangga na tayo, nakala mo mga halimaw na hayop. Oh. Ingat, Mami Chris Rose. Ingat. Natikos naman ng Beijing ang anilay hindi makatwirang pag-atake sa kanila ng Estados Unidos. Ayon kay China Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun, dapat magtatag ng tamang pagkakaunawa sa China ang panig ng Estados Unidos at itigil maging ang sapilitang pag-atake at mga kampanyang pagsira laban sa kanila. Kita mo, sabi ni spokesperson Jakul. Ano lang, Jakul. Sabi ni spokesperson ng Jakul, parang sila pa yung biktima. Kalahin mo yun, no? Ikaw pa ang biktima, samantalang ilang beses mo kami winawalang ya. Spokesperson Jakul. Hindi nga meron dyan AIU. Ang kulit nyo, Jakul nga. Oh, tingnan nyo Gingatado, binatikos naman ng Beijing ang anilay hindi makatwirang pag-atake sa kanila ng Estados Unidos. Ayon kay China Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun, Jakul talaga eh. Oh. dapat magtatag ng tamang pagkakaunawa sa China ang panig ng Estados Unidos at itigil maging ang sapilitang pag-atake at mga kampanyang pagsira laban sa kanila. Nagharap naman ang ilang kinatawan ng Pilipinas at China sa isang bilateral consultation mechanism kaugnay ng South China Sea kung saan inilarawan ng Department of Foreign Affairs ang talakayan bilang frank and constructive discussion o prangka at nakabubuting diskusyon.
Sa naturang pulong, ipinaabot ng Pilipinas sa China ang lubhang pag-aalala sa mga insidente sa South China Sea kamakailan lang. Partikular na rito ang mga aktibidad ng dalawang Chinese Coast Guard vessel na tinaguriang monster ship na nasa loob ng Philippine Maritime Zone. Biro nyo po kanina lang po, umabot sila sa Zambales. Kita mo kawalang niya yung China? Nasa Zambales po kanina yan. Oh, kita nyo naman po, tapos sasabihin nila na sila pa ang biktima. Anong karapatan nyo at umaabot kayo ng Zambales? Oh, papakita ko po sa inyo kung gaano po kawalang niya yung China at pabiktima. Umabot po yan sa Zambales, eto lang po. Oh, kahapon yata o ng isang araw. Oh, pakita ko lang po sa inyo Tignan nyo, umabot yan sa Zambales. Oh, eto po, China Coast Guard Vessel 5901. This is kahapon, January 16, BRP Cabrera Silang hinarap ang China Monster Ship malapit sa Zambales. Kita mo? Tapos sasabihin nyo kayo ang biktima? Pero mo Zambales na yan Sa amin yan, alam nga namang inyo pa rin yan. Oh, Philippine Coast Guard Vessel BRP Gabriela Silang OPV 8301. You are advised that you are currently sailing inside the Philippines Exclusive Economic Zone. ayan po yung monster ship nila kung makikita nyo. Ayan yung monster ship nila. Umabot na po sa Zambales. Tama ba yan mga DDS? Kakampihan nyo yung ganyan? Pinapasok tayo sa ating exclusive economic zone. Zambales na yan, hindi ka pa kakabahan. Oh. Kaya hindi bobo ang Amerika na wala silang mga intelligence na nakikita nila to. Dahil katuwang natin ang Amerika ngayon kasama ng Philippine Coast Guard, sila pa nga nagre-report. Gamit po natin ang teknolohiyang Amerika, nadidetect natin kung saan bumabaybay ang mga China vessel. At nadetect nga to ng Amerika. Tapos sasabihin nyo na tayo ang sasabihin ng China, tayo ang nambabraso. Tingnan mo, Zambales, pinasok. Approximately 60.1 nautical miles from the coastline west of Capones Point, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol inside the Philippines Exclusive Economic Zone. Kita mo, nagpapatrolya sila inside the Philippine Economic Zone. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo walang ya. Oh. Ngayon, madagdag ko lang ng konti. Tapos sasabihin nyo, magiging presidente pa si Sara. Pusang ama. Pag naging presidente si Sara, nasa Roas Boulevard lahat ng China vessel. Sinasabi ko sa inyo, pusang ama Pilipinas. Kapusa na ang Pilipinas. Pag naging Duterte pa uli ang presidente, mamamatay tayo talaga lahat dito. Sinasabi ko sa inyo, bakit nyolo? Ang China, wala na tayong suporta ang Amerika, tatanggalin na naman nila. Ang Chekwa, nandyan na sa Manila Bay na mismo. Yung etong Zambales na to, wala nang pagbabawal kasi babasbasa ni Sara. Palusutin nyo yan, Coast Guard. Wala na tayo. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. China Coast Guard Vessel 5901. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Gabriela Silang. OPV 8301. You are... Saludo tayo sa mga Coast Guard natin. Mabuhay kayo mga Coast Guard. Mahal na mahal namin kayo. Salamat at yung hindi kayo nakakaramdam ng takot.
yung hinaharap po nila ngayon ay pinakamalaking Chinese vessel po sa dagat ng Amerika. Tingnan nyo naman po, hindi mo yun nakikitaan ng takot ang ating Philippine Coast Guard. Dahil anytime po, pwede silang gawan ng masama niyan. Di ba? Yung iba nga naputulan ng daliri. Pero shoutout po sa Philippine Coast Guard. Kahit na alam natin sa sarili natin na hindi ka ganun ka-high-tech ang ating Coast Guard, patuloy pa rin kayo naglilingkod para ipagtanggol yung soberanya. Shoutout sa Philippine Coast Guard. Tuloy natin to. Binigyan din ni DFA Undersecretary Teresa Lazaro na ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ay malinaw, gayon din ang pagiging handa ng bansa sa pagsasagawa ng pag-uusap o dialogo. Sa kabilaan niya ng hindi maresolbang mga hamon at pagkakaiba sa pagitan ng dalawang estado, bukas pa rin naman ang mga Pilipino sa diplomatiko at pragmatikong kooperasyon sa pagreresolba ng mga issue sa South China Sea. Siyempre yung sinasabi nitong mga hayop na DDS senator at mga hayop na DDS. Sino ba ayaw ng diplomasya? Sino ba may gusto ng gera? Wala naman may gusto ng gera eh. Ang problema lang, yung China, pumapasok sa nasasakupan natin. Anong gusto nyo? Papayagan natin parang Duterte administration? Hindi nga gusto ng presidente ganon. Oh. Hindi gusto nga ng presidente ganon dahil bansa tayo. Hindi pwedeng gawin yung katulad ng Duterte administration na ang China nangingisda, ang Pilipinas nangingisda, porsyento lang ang binibigay sa mga Pilipino. Kailangan hindi mangisda dyan ng China, Pilipino lang dahil sa atin yan eh. Sa Duterte administration, anong ginawa? Pinayagan mangisda yung China, binibigyan lang ng porsyento o kaukulang pwesto ang Pilipino sa sariling bansa. Pwede ba yon? Ang gusto ni BBM, kapag nasasakupan natin, tayo lang ang mag-exploit. Tayo lang ang makikinabang. Eh si Duterte anong ginawa? Hinayaan niya ng China mag-exploit, makinabang sa sarili nating teritoryo. At pinagmalaki pa na nakapangingisda naman daw ang mga Pilipino. Binibigyan naman daw ng China. Samantala, iniyayag naman ni Senador Juan Miguel Zubiri ang ilang impormasyong nakalap niya sa nakaraang pagpupulong sa National Security Agency. Kaugnay ito ng plano ng China sa rehiyon. Ang sabi po nila sa atin is China now is actively mapping out our underwater terrain. Not only in the West Philippine Sea, in the Malacca Straits, also they're trying to go into the territories of Malaysia, in the territories of Indonesia, as well as the Philippines. Paliwanag pa ni Zubiri, isinasagawa ang mapping dahil archipelago ang Pilipinas kung saan maraming isla at malalalim na lugar sa underwater. Kasi pag magkagera, gusto po nilang, alam mo, archipelago po tayo, napakarami po nating isla. Ibig po sabihin, marami po tayong malalalim na lugar underwater at yung hindi ganun kalalim na medyo reef area. So if they bring in a submarine, obviously the submarine can be lost. It can be, of course, it can run aground. And that is why they need to map these territories. Kaya ako, I'm presuming, personally, that they are using these drones to map out our underwater terrain. Kita mo? Gano'n kawalang niya? Ayan ba yung kakampihan mo? Minamapping out ng underwater natin kaya meron na buti mo, kita mo, nakahuli tayo. Ilang taon na siguro ginagawa yan. Meron drone sa ilalim ng tubig. Siyempre pinayagan ni Digong yan. O pero ngayon nahuli. Biro mo kung gaano kagaling yung mga Coast Guard natin, nahuhuli sa ilalim ng tubig yung drone. Pero feeling ko matagal na yan ginagawa nila. Dahil ayan ang isa sa mga nagtites kung gaano kalalim yung dagat. Tapos titignan nila doon kung paano nila tatambakan. Ganun kawalang ya. Oh. Ngayon aminado sila. Pati sa Taiwan, sa Malaysia ginagawa nila. Kasi nga nagpapalakas sila ng puwersa. Although hindi nila teritoryo, sinasakop nila. Kasi nga may plano sila magpalakas ng puwersa. And
Okay lang magpalakas ka ng puwersa kung sa teritoryo mo. Pero yung magpapalakas ka ng puwersa, pusang hindi mo teritoryo, China, teritoryo ng Pilipinas, Taiwan, Malaysia yan. Ang laki-laki ng China, hindi pa sapat sa'yo. Samantalang kami, isa kami sa pinakamalait na bansa, sasakupin mo pang hayop ka? Oh, matagal na yan, totoo, matagal na yung underwater drone kasi pinayagan niya ni Digong. Pinayagan nga ni Digong magkaroon tayo ng mga general sa AFP na Chino eh. Diba? Pinayagan ni Digong na makapasok sa ating AFP ang mga deranggong Chino. Ganun ka-abnormal na presidente. Oh, kapag si Sara Duterte ang naupo, ano mangyayari? Halo na yan. Yung mga Chino, hahalo na sa atin yan. Probinsya na tayo eh. Within the Philippine territory. Yan ang nakakabahala. That was a national security concern. Naniniwala rin ang mambabatas na sinusubukan ng China ang limitasyon ng Pilipinas sa pagpapadala ng kanilang mga monster ships sa Ayungin Shoal. Kaya dapat anyang manatili ang pagpipigil sa panig ng Pilipinas. O, kita mo? Sinusubukan tayo nila, akala nila matatakot tayo, boy. Hindi kayo matatakot, boy. Yung mga DDS, kasi takot yang mamatay para sa bansa. Kami, taglay namin ang utak ni Rizal tsaka yung tapang ni Bonifacio hanggang ngayon. Hindi kami natatakot sa inyo, China. Kami mga Pilipino, hindi kami DDS. Nadidila sa betlog nyo, lalabang kami. 2 sako na yung tae ko dito. Logic ng mga DDS, huwag na tayo, kumawa tayo pag nag-gera. Natural yon kung tutuusin, kung tatawagin ng gera, wala tayong magagawa. Anong gusto mo? Papasakop na yung bansa mo? Mawawala yung bansa mo? Tanga ka ba? Ganun yata yung gusto ng ano eh. Ganun yata ang gusto ng mga DDS. Mawala yung bansang Pilipinas. Mag-blend tayo sa China. Paano yung salin lahi natin? Yung mga anak, mga apo, mga susunod na mga pamilya natin. Hayaan mo ba wala na silang bansang titignan? Tanga ka? Mga hindi nag-aral kasi ng history to eh. Nung nag-aral ng history to, nandun sa banyo. Walang pinagkaiba yan sa ginawa ni Rizal, Bonifacio at iba't ibang mga bayani. Kung hindi sila lumaban para sa kalayaan natin, malamang sakop tayo ng Espanya, malamang sakop tayo ng Hapon. Pero nilaban nila to. Tapos ikaw, may problema tayo ngayon, naatrasan mo, tanga? Gusto mo, kung sakaling magka-indulto tayo, nandiyan na yung mga Chinese, anong gusto mo? Susuko ka agad? Di mo man lang tangkain lumaban? Samantalang nung tinuturuan ka ng teacher mo kung paano sa history, sa sibika at kultura, kung paano ipinagtanggol ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, pananakop ng Hapon, pananakop ng Amerika, pananakop ng Espanya, si Lapu-Lapu, si Magellan, nakikita mo yon? Alam mo yon eh, gumagamit ka pa ng dato puti. Tapos tignan mo, totoo yan, yung binalag natin. Pati kuryente natin, sakop ng China. Hindi ka ba na-alarma? Wala na tayong dadatnan dito. Yung mga anak natin, kawawa naman. Yung apo natin, kawawa naman. Wala na tayong dadatnan. Tapos mapanig ka pa sa China, bobo ka.
Totoo yan, 40 OG. Tapos magiging China province tayo. Makapag-asawa tayo ng mga babae na may buhok sa kilikili. Ikaw na lang. Gusto ko Amerikana. 6-footer, blondie. Diba? Ano gusto ko? Diba? Gusto ko Amerikana, blondie. Napapanood ko sa www. Diba? Lupit nun. Diba? Parang si Tarzan tsaka si Jane. Ang ganda. Ulit dapat anyang laging paalalahanan ng Philippine Coast Guard na laging bantayan ng mga dambuhalang barkong ito ng China at tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisda na lalayag sa naturang bahagi ng West Philippine Sea. Asher Kadapan Jr. Pero mo inuunti-unti tayo ng China. Pangingisda, nasasakupan. Sunod yan, buong Pilipinas. Kaya kung hindi si BBM nanalo, katulad ni BBM ang nanalo, kawawa tayo. Alam mo, nauunawaan ko rin si BBM eh. Kita mo yung gusto niya, putik, hindi niya magugustuhan yan. Marcos yan eh. Marcos, makabayan yan eh. Tignan mo na lang si Apo Lakay. Tignan mo dati, pinapalood ni Apo Lakay ang mga China. Di ba nagkaano rin dyan sa Spratly Islands? Pinalood ni Apo Lakay yan. Kaya si BBM, as much as possible, hindi niya mapalood ang China ngayon dahil nga superpower na nagkalipas ng mga dekada. Pero as much as possible, hindi niya hahayaan ng soberanya natin ay nayumukod. Yan ang sabi niya. Hindi niya hahayaan ng soberanya natin at ang Pilipino ay lumuhod at yumukod sa banyagang salbahe. Alam mo sa tutuusin, imposible yung pangarap ni BBM eh. Imposible yan. Na i-ano natin yung soberanya ngayon. Pero ginagawa niyang posible. Kahit papaano. Kasi, mga libag mga karayuma, okay na yung magbigay ka ng kahit konting pag-asa kaysa wala eh. Kasi yung konting pag-asa yun, nakakabuo ng motibasyon. Nakakabuo ng motibasyon yun eh. Para sa mga Pilipino. Kaysa katulad ni Duterte, nasasabihin na maging probinsya tayo ng China, anong motibasyon makukuha mo doon? Ilang bayani ang sinampal ni Duterte doon? Ilang bayani ang halos tinaiyan sa mukha ni Duterte doon? Magiging proud ka? Samantalang si BBM, sinusundan niya ang kultura ng pagiging Pilipino. Ayaw mo sa presidenteng ganito? Sinusundan ang kultura at moral ng pagiging Pilipino. Ano ba yung kultura at moral ng pagiging Pilipino? Unang-unang makabayan. Makabayan ng mga Pilipino. Tayo ang lahi na hindi talaga maliit man, pero nakakapuwing. Tayo mga Pilipino ang mapagmahal sa bansa. Ilang mga natutunan natin sa ating mga history yan, sa mga nakalipas natin. Patriotism ang nangunguna sa Pilipino. Tama. Tapos ngayon, makakaroon ka ng presidente, probinsya na lang tayo ng China. Ilang bayani ang tinaiyan ng hayop na presidente na yan? Oh. Tapos si BBM, na binabalik yung moral natin. Binabalik yung motibasyon natin. Na kahit ganito tayong bansa, malin mo ang sarili mong bansa. Bansa mo yan eh, sa alinlahi nandirito. Dito ka ng ugat. Tapos ayaw mo? Magiging pro-China ka? Bobo ka! Diba? Diba? Yan lang yan eh. Kaya ako saludo ako dito sa Pangulong to. At nakikita mo sa kanya na gaano, isipin nyo po gaano kahirap maging presidente pagkasunod ni Duterte. Kung mahirap maging presidente, eto sobrang hirap maging presidente dahil kasunod mo ay Duterte.
Kaya nauunawaan ko yung mama eh. Nauunawaan ko yung mama kung ano ang sinasapit niya ngayon. Nauunawaan ko. Ang hirap pong sundan yan. Susundan mo yung presidente na ibinigay na ang ating bansa sa China. Susundan mo yung presidente na pumatay ng 30,000 katao. Susundan mo yung presidente na tinambakan tayo ng droga. Susundan mo yung presidente na binigyan tayo ng pasugalan na illegal, ginawa niyan legal. Diba? Susundan mo yung presidente na umutang ng umutang sa banyagan Chino na may triple ang tubo. Susundan mo yung presidente na sa loob ng 6 na taon, 7 trilyon ang inutang. Diba? 0-0 ang Pilipinas. Tapos sasabihin mo, magaling yung kupal na yan. Tapos yung presidente ka na, hinalo yung Chinese military sa Philippine military. Anong klase presidente yan? YOLO, candidate si PBBM na namumuno sa buong mundo. Napanood ko lang ang dami ng vlog YOLO. Sana i-vlog mo rin to. Oo, binablog po nga po kasi nga po, direkta na ako kay BBM eh. Diba? Ngayon, pag direkta na kay BBM. Mamulalay, nag muna akong lokohin, tapos na tayo. Masama na ang lalamunan ko. Shoutout One Squad, thank you One Squad, magpagaling yung leader nyong sexy. Pero pag magaling niya, sabihin ko mataba. Ayan na naman si parang Eduardo eh. Kanta na naman eh. Taksil talaga sa bayan, Francisco. Taksil sa bayan yan. Kahit ano pong gawin natin, taksil sa bayan ng mga Duterte. Ano mo, kahit magpantay lahat ang magpapantay, hindi makakalimutan ng Pilipino si Duterte na taksil sa bayan. O, kasumpa-sumpa ang presidente po. Kasumpa-sumpa po talaga. Kasumpa-sumpa ka, ina ka. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.